Sa bawat lungsod, sa bawat opisina, sa bawat grupo ng kaibigan o pamilya, may isang tahimik na laro na patuloy na nagaganap. Ito ay hindi nakikita ng karamihan. Walang malinaw na patakaran, walang opisyal na gabay, at walang nagtuturo nito sa paaralan. Ngunit ang larong ito ang nagdidikta kung sino ang pinapakinggan, sino ang sinusundan, sino ang naiimpluwensyahan, at sino ang nananatiling nasa gilid ng lipunan. Ito ang laro ng social intelligence. At sa loob ng larong ito, may mga antas na pinagdadaanan ng bawat tao kahit hindi nila ito napapansin. Ang unang antas ay ang pinakamakaraniwan. Ito ang antas ng taong walang kamalay-malay sa tunay na dinamika ng lipunan. Sa antas na ito, ang isang tao ay nabubuhay sa paniniwalang ang mundo ay gumagana lamang batay sa malinaw na salita at simpleng intensyon. Kapag may nagsabi ng isang bagay, iniisip niyang iyon ang buong katotohanan. Kapag may ngumiti, iniisip niyang iyon ay palaging tanda ng kabaitan. Kapag may pumuri, naniniwala siyang ito ay ganap na tapat. Sa sikolohiya ng social intelligence, ang antas na ito ay tinatawag na estado ng kawalang malay sa larong panlipunan. Ang taong nasa antas na ito ay hindi nakikita ang mga pahiwatig sa kilos ng katawan. Hindi niya napapansin ang tensyon sa tono ng boses at hindi niya binibigyang pansin ang mga maliliit na pagbabago sa reaksyon ng ibang tao. Para sa kanya, ang mundo ng relasyon ay simple. Ang sinasabi ng mga tao ay sapat na upang ipaliwanag ang kanilang intensyon. Sir, unang tingin, ang ganitong pananaw ay maaaring magmukhang inosente o kahit positibo. Ngunit sa loob ng komplikadong mundo ng relasyon ng tao, ang kawalan ng kamalayan na ito ay maaaring maging isang kahinaan. Dahil habang ang taong nasa unang antas ay nakikita ang mundo sa isang tuwirang paraan, ang mga taong may mas mataas na social intelligence ay nakikita ang mga layer ng kahulugan sa bawat sitwasyon. Isipin ang isang simpleng eksena sa isang opisina. May isang meeting kung saan ang lahat ay nagtatanghal ng kanilang ideya. Ang isang tao na nasa unang antas ng social intelligence ay nakatuon lamang sa nilalaman ng mga salita. Nakikinig siya sa kung ano ang sinasabi ng bawat isa. Ngunit ang isang taong may mas mataas na antas ng social awareness ay nakapapansin ng ibang detalye. Sino ang mas pinapakinggan ng grupo? Sino ang nagsasalita ngunit hindi binibigyan ng pansin? Sino ang tahimik ngunit may impluwensya sa desisyon ng iba? Ang mga detalyeng ito ay bahagi ng isang hindi nakikitang istruktura ng impluwensya na umiiral sa bawat grupo ng tao. Ngunit para sa taong nasa unang antas, ang istrukturang ito ay halos hindi umiiral sa kanyang pananaw. Para sa kanya, ang bawat tao sa silid ay may parehong antas ng impluwensya. Ang isang mahalagang katangian ng taong nasa antas na ito ay ang kanyang malakas na pagtitiwala sa literal na kahulugan ng komunikasyon. Kapag may nagsabi ng ayos lang ako, naniniwala siyang walang problema. Kapag may nagsabi ng walang problema sa ideya mo, iniisip niyang ito ay ganap na pagtanggap. Ngunit ang realidad ng komunikasyon ng tao ay mas komplikado kaysa sa simpleng salita. Sa sikolohiya ng interpersonal communication, ang malaking bahagi ng mensahe ay hindi ipinapahayag sa mismong salita. Ang tono ng boses, ang ekspresyon ng mukha, ang galaw ng katawan, at ang konteksto ng sitwasyon ay may malaking papel sa kahulugan ng komunikasyon. Ang taong nasa unang antas ng social intelligence ay bihirang magbigay ng pansin sa mga signal na ito. Dahil dito madalas siyang nagugulat sa mga resulta ng sitwasyon. Maaaring isipin niyang maayos ang kanyang relasyon sa isang tao, ngunit bigla niyang marinig na may tensyon pala sa pagitan nila. Maaari niyang isipin na ang kanyang ideya ay tinanggap ng grupo, ngunit sa huli ay hindi ito isinama sa desisyon. Ang ganitong karanasan ay maaaring magdulot ng pagkalito dahil sa kanyang pananaw, ginawa niya ang lahat ng tama. Nagsalita siya ng malinaw, naging magalang at ipinahayag ang kanyang ideya. Ngunit ang mga dinamika na hindi niya nakita ay maaaring nagdikta ng ibang resulta. Sa lipunan, maraming tao ang nananatili sa antas na ito sa loob ng mahabang panahon. Hindi dahil sila ay kulang sa talino, kundi dahil walang nagturo sa kanila na ang mundo ng relasyon ng tao ay may mas malalim na layer ng kahulugan. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa mga malinaw na bagay, hindi sa mga signal na nasa ilalim ng ibabaw.
Ngunit ang unang antas ng social intelligence ay hindi isang permanenteng estado. Para sa maraming tao, ito ay simula lamang ng isang mas malalim na proseso ng pagkatuto. Sa sandaling ang isang tao ay nagsimulang mapansin na may mga bagay na nangyayari sa paligid niya na hindi niya agad nauunawaan, nagsisimula ang isang bagong yugto ng kamalayan. Ang sandaling ito ay maaaring dumating sa iba't ibang paraan. Maaaring ito ay isang karanasan kung saan napansin niyang may impluwensya ang isang tao kahit hindi siya nagsasalita ng marami. Maaaring ito ay isang sitwasyon kung saan napansin niyang may tensyon sa isang grupo kahit walang malinaw na alitan. Kapag ang isang tao ay nagsimulang magtanong kung bakit ganito ang nangyayari, nagsisimula siyang lumipat mula sa unang antas patungo sa susunod. Ang antas ng pagmamasid. Dahil ang unang hakbang sa pag-unlad ng social intelligence ay hindi kontrol o impluwensya. Ito ay kamalayan. Ang kakayahang makita na ang mundo ng relasyon ng tao ay may mas malalim na istruktura kaysa sa simpleng salita at kilos. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay sa 7 antas ng social intelligence, makikita natin ang pagbabago na nangyayari kapag ang isang tao ay nagsimulang magbukas ng mata sa larong ito. Ang yugto, kung saan ang isang simpleng kalahok sa lipunan ay nagiging isang tahimik na tagamasid ng mga pattern ng ugali ng tao. Ang ikalawang antas ng social intelligence. Ang antas ng tagamasid. Parte 2, completa con cerca de 17K de caracteres en Filipino. Chat GPT roterista. Kapag ang isang tao ay nagsimulang mapansin na ang mundo ng relasyon ng tao ay hindi lamang umiikot sa literal na salita. Isang bagong yugto ng kamalayan ang unti-unting nabubuksan sa kanyang isip. Ito ang sandali kung saan ang isang tao ay lumilipat mula sa unang antas ng social intelligence patungo sa ikalawang antas, ang antas ng tagamasid. Sa yugtong ito, may isang mahalagang pagbabago na nangyayari sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa lipunan. Ang dati niyang simpleng interpretasyon sa kilos ng ibang tao ay nagsisimulang mapalitan ng mas maingat na pagmamasid. Hindi na lamang siya nakikinig sa sinasabi ng mga tao. Sinisimulan na rin niyang pagmasdan kung paano nila ito sinasabi. Ang isang tagamasid sa mundo ng social intelligence ay nagsisimulang makakita ng mga detalye na dati ay hindi niya pinapansin. Napapansin niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha kapag may binanggit na pangalan. Napapansin niya kung sino ang nagiging tahimik kapag may isang partikular na tao na nagsasalita. Napapansin niya kung paano nagbabago ang enerhiya ng isang grupo depende sa presensya ng isang tao. Ang mga detalyeng ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa sikolohiya ng interpersonal dynamics, sila ang bumubuo sa tunay na istruktura ng relasyon ng tao. Ang mga grupo ng tao ay bihirang gumana sa perpektong pantay na paraan. Sa loob ng bawat grupo, may mga sentro ng impluwensya, may mga tahimik na tagamasid at may mga taong nagiging tagasunod ng direksyon ng iba. Ang isang taong nasa ikalawang antas ng social intelligence ay nagsisimulang makita ang mga pattern na ito. Sa halip na basta tanggapin ang bawat sitwasyon sa literal na paraan, nagsisimula siyang magtanong sa sarili, bakit ang ilang tao ay agad pinapakinggan kapag nagsasalita? Bakit ang ilang ideya ay agad tinatanggap kahit hindi ito malinaw na mas mahusay kaysa sa iba? Sa paglipas ng panahon, ang tagamasid ay nagiging mas sensitibo sa mga signal na hindi nakikita ng karamihan. Ang simpleng katahimikan ng isang tao sa isang usapan ay maaaring magkaroon ng kahulugan. Ang maikling pagtawa sa isang komento ay maaaring magpahiwatig ng tensyon o sarcasm. Ang pag-iwas ng mata sa isang tanong ay maaaring magpahiwatig ng discomfort. Sa sikolohiya ng komunikasyon, ang malaking bahagi ng kahulugan ng isang usapan ay nagmumula sa mga nonverbal signal. Ang tono ng boses, ang postura ng katawan, ang bilis ng pagsasalita, at ang ritmo ng paghinga ay lahat may impluwensya sa interpretasyon ng mensahe. Ang tagamasid ay nagsisimulang maging mas aware sa mga elementong ito. Ngunit may isa pang mahalagang pagbabago na nangyayari sa antas na ito. Ang isang tao ay nagsisimulang makita na ang impluwensya sa loob ng isang grupo ay hindi palaging nakabase sa opisyal na posisyon. May mga taong walang titulo o awtoridad, ngunit malinaw na may epekto sa direksyon ng grupo.
Sa isang meeting halimbawa, maaring may manager na may opisyal na kapangyarihan. Ngunit may isang tao sa silid na kapag nagsalita ay tahimik na, nagbabago ang opinyon ng iba. Ang isang tagamasid ay nagsisimulang mapansin ang ganitong uri ng impluensya. Ang ikalawang antas ng social intelligence ay hindi pa tungkol sa paggamit ng impluensya. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa dinamika ng kapangyarihan sa loob ng relasyon ng tao. Ang isang tagamasid ay hindi agad kumikilos upang baguhin ang sitwasyon. Sa halip, mas pinipili niyang pag-aralan muna ang pattern ng kilos ng mga tao sa paligid niya. Sa pang-araw-araw na buhay, ang ganitong uri ng kamalayan ay nagiging isang mahalagang kasanayan. Ang isang taong may kakayahang mag-obserba ng dinamika ng grupo ay mas madaling makaiwas sa hindi kinakailangang alitan. Mas madali niyang maintindihan kung bakit ang isang tao ay kumilos sa isang partikular na paraan. Ang tagamasid ay nagsisimulang makita na ang mga relasyon ng tao ay madalas na pinapatakbo ng emosyon, reputasyon at perception. Hindi lamang lohika ang nagdidikta ng desisyon ng mga tao. Madalas, ang damdamin ng tiwala, respeto o insecurity ay may malaking papel sa direksyon ng isang grupo. Sa psikolohiya ng social intelligence, ang antas ng pagmamasid ay isang mahalagang yugto ng pag-unlad. Ito ang panahon kung saan ang isang tao ay nagiging mas tahimik sa panlabas na kilos, ngunit mas aktibo sa panloob na pag-unawa. Ang kanyang isip ay nagiging parang radar na patuloy na tumatanggap ng signal mula sa kapaligiran. Ang bawat reaksyon ng tao, bawat pagbabago sa tono ng usapan, at bawat maliit na kilos ay nagiging bahagi ng impormasyong kanyang pinoproseso. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito ay nagiging mas natural. Ang pagmamasid sa dinamika ng relasyon ay hindi na nangangailangan ng malaking effort. Ang kanyang isip ay automatikong nagiging sensitibo sa mga pattern ng ugali ng tao. Ngunit ang ikalawang antas ay may limitasyon din. Ang isang tagamasid ay maaaring makakita ng maraming bagay, ngunit hindi pa niya ganap na nauunawaan kung paano gamitin ang impormasyong ito sa praktikal na paraan. Ang kanyang lakas ay nasa pag-unawa, hindi pa sa impluensya. Ang susunod na hakbang sa pag-unlad ng social intelligence ay nangyayari kapag ang pagmamasid ay nagsimulang maging mas malalim. Kapag ang isang tao ay hindi lamang nakakakita ng mga pattern ng kilos ng tao, kundi nagsisimulang maunawaan ang emosyon at intensyon sa likod ng mga kilos na iyon. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay sa 7 antas ng social intelligence, makikita natin ang pagbabagong ito. Ang yugto kung saan ang isang tagamasid ay nagiging isang taong marunong magbasa ng isip at emosyon ng ibang tao. Ang ikatlong antas ng social intelligence, ang antas ng tagabasa ng tao. Parte 3 completa com cerca de 17K de caracteres en Filipino, ChatGPT Roterista. Kapag ang isang tao ay gumugol ng sapat na panahon sa pagmamasid sa dinamika ng mga relasyon ng tao, may isang sandali kung saan ang simpleng obserbasyon ay nagsisimulang magbago ng anyo. Hindi na lamang niya nakikita ang mga pattern ng kilos. Nagsisimula na rin niyang maunawa ng emosyon at intensyon sa likod ng mga ito. Ito ang ikatlong antas ng social intelligence, ang antas ng tagabasa ng tao. Sa antas na ito, ang isang tao ay hindi na lamang nakapapansin ng mga pagbabago sa ekspresyon ng mukha o tono ng boses. Unti-unti niyang natutunan kung paano ikonekta ang mga signal na ito sa emosyonal na estado ng isang tao. Ang isang bahagyang pag-angat ng kilay, ang pag-iwas ng mata, o ang pagbabago ng ritmo ng pagsasalita ay nagiging pahiwatig ng mas malalim na emosyon. Sa psikolohiya ng interpersonal awareness, ang kakayahang ito ay tinatawag na emotional decoding. Ito ay ang proseso ng pagbasa ng emosyon ng ibang tao batay sa kanilang non-verbal at behavioral cues. Ang isang taong may ganitong kakayahan ay hindi lamang nakikinig sa sinasabi ng iba. Nararamdaman din niya ang emosyon sa likod ng mga salita. Isipin ang isang simpleng usapan sa pagitan ng dalawang tao. Ang isa ay nagsasabi ng walang problema, ngunit ang kanyang tono ay bahagyang mabigat at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa direktang kontak. Para sa karamihan ng tao, ang mensahe ay malinaw.
walang problema. Ngunit para sa isang tagabasa ng tao, may ibang signal na lumilitaw. Ang katawan at emosyon ng nagsasalita ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang ganitong kakayahan ay hindi lamang nagmumula sa talino. Ito ay resulta ng patuloy na exposure sa mga pattern ng emosyon ng tao. Sa paglipas ng panahon, ang isip ng isang tagabasa ng tao ay natutong kilalanin ang mga pahiwatig na nagpapakita ng tunay na estado ng damdamin ng isang tao. Sa antas na ito, ang mundo ng relasyon ng tao ay nagiging mas malinaw, ngunit mas komplikado rin. Ang isang tao ay nagsisimulang makita na ang mga salita ay madalas na isang maliit na bahagi lamang ng komunikasyon. Ang tunay na emosyon ay madalas na ipinapahayag sa pamamagitan ng kilos, reaksyon at enerhiya ng isang tao sa loob ng isang sitwasyon. Ang isang tagabasa ng tao ay maaaring mapansin kung kailan ang isang tao ay nagsasalita mula sa kumpiyansa at kung kailan ito nagmumula sa insecurity. Maaaring mapansin niya kung kailan ang isang tao ay nagpapakita ng interes sa isang usapan at kung kailan siya nakikisabay lamang upang maiwasan ang tensyon. Sa loob ng mga grupo ng tao, ang kakayahang ito ay nagiging isang mahalagang kasanayan. Ang isang taong marunong magbasa ng emosyon ay mas madaling makaintindi kung paano gumagalaw ang isang grupo. Nakikita niya kung sino ang may tiwala sa isa't isa at kung sino ang may tahimik na tensyon. Halimbawa, sa isang meeting, maaaring may isang ideya na ipinapakita ng isang tao. Ang ilan sa grupo ay nagsasabi na ito ay magandang ideya. Ngunit ang isang tagabasa ng tao ay maaaring mapansin na ang ilan sa kanila ay tumatango lamang, ngunit hindi talaga kumbinsido. Ang kanilang postura ay sarado. Ang kanilang tono ay walang enerhiya at ang kanilang reaksyon ay tila obligasyon lamang. Sa ganitong paraan, ang tagabasa ng tao ay nagsisimulang magkaroon ng mas malinaw na larawan ng tunay na dinamika ng sitwasyon. Hindi siya umaasa lamang sa mga salita ng iba. Ang kanyang pag-unawa ay nagmumula sa kabuuang signal na ipinapakita ng tao. Ang ikatlong antas ng social intelligence ay nagdadala ng isang mahalagang kalamangan sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang isang taong may kakayahang magbasa ng emosyon ay mas madaling makaiwas sa mga hindi malinaw na sitwasyon. Mas madaling niyang maintindihan kung kailan ang isang tao ay bukas sa usapan at kung kailan ang isang tao ay mas gustong panatilihin ang distansya. Ngunit ang kakayahang ito ay may isa pang epekto. Ang isang tagabasa ng tao ay nagiging mas maingat sa kanyang sariling kilos. Dahil alam niyang ang emosyon ay maaaring mabasa sa maliliit na detalye, nagsisimula rin siyang maging mas aware sa paraan ng kanyang sariling komunikasyon. Sa sikolohiya ng social awareness, ang antas na ito ay isang mahalagang yugto ng pag-unlad. Ang isang tao ay hindi lamang nagiging mas mahusay sa pag-unawa sa iba. Nagiging mas conscious din siya sa epekto ng kanyang presensya sa isang grupo. Sa paglipas ng panahon, ang tagabasa ng tao ay nagiging mas mahusay sa pag-navigate sa mga komplikadong sitwasyon ng relasyon. Kapag may tensyon sa isang grupo, mas madali niyang makita kung saan ito nagmumula. Kapag may isang tao na nagtatago ng emosyon, mas madali niyang mapansin ang pahiwatig nito. Gayunpaman, kahit ang ikatlong antas ng social intelligence ay may limitasyon, ang kakayahang magbasa ng emosyon ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa. Ngunit hindi pa nito automatikong ibinibigay ang kakayahang impluwensyahan ang sitwasyon. Ang isang tagabasa ng tao ay maaaring makakita ng maraming bagay na hindi napapansin ng iba. Ngunit hindi pa niya ganap na nauunawaan kung paano gamitin ang impormasyong ito upang baguhin ang direksyon ng isang grupo. Ang susunod na hakbang sa pag-unlad ng social intelligence ay nangyayari kapag ang pag-unawa sa emosyon at intensyon ng tao ay nagsisimulang maging bahagi ng isang mas malaking larawan. Kapag ang isang tao ay hindi lamang nakakabasa ng emosyon, kundi nagsisimulang makita kung paano gumagalaw ang impluwensya sa loob ng isang sistema ng relasyon. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay sa 7 antas ng social intelligence, makikita natin ang pagbabagong ito. Ang yugto kung saan ang isang tagabasa ng tao ay nagiging isang strategist ng relasyon. Ang ika-4 na antas ng social intelligence. Ang antas ng social strategist. Parte 4 completa com cerca de 17 de caracteres en Filipino
ChatGPT roterista. Kapag ang isang tao ay matagal nang nagmamasid sa mga dinamika ng tao at natutong magbasa ng emosyon at intensyon ng iba, may isang mahalagang pagbabago na nangyayari sa kanyang paraan ng pagtingin sa lipunan. Ang mundo ng relasyon ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga individual na kilos. Unti-unti niyang nakikita na ang bawat grupo ay parang isang sistema kung saan ang impluensya, reputasyon at emosyon ay gumagalaw na parang mga puwersang hindi nakikita. Ito ang ikaapat na antas ng social intelligence, ang antas ng social strategist. Sa antas na ito, ang isang tao ay nagsisimulang makita ang mas malaking larawan sa likod ng mga relasyon ng tao. Hindi na lamang siya nakatuon sa emosyon ng isang individual. Nakikita na rin niya kung paano nagkakaugnay ang mga emosyon, interes at ambisyon ng iba't ibang tao sa loob ng isang grupo. Sa sikolohiya ng social dynamics, ang mga grupo ng tao ay bihirang gumana sa ganap na random na paraan. Kahit sa isang simpleng circle ng kaibigan o sa isang maliit na team sa trabaho, may mga pattern ng impluensya na unti-unting nabubuo. May mga taong nagiging sentro ng opinyon. May mga taong nagiging tagapamagitan sa pagitan ng iba't ibang personalidad. At may mga taong tahimik ngunit may malakas na epekto sa direksyon ng grupo. Ang social strategist ay nagsisimulang makita ang mga pattern na ito. Halimbawa, sa isang meeting, maaaring may isang tao na hindi palaging nagsasalita, ngunit kapag siya ay sumang-ayon sa isang ideya, ang iba ay mas nagiging komportable na tanggapin ito. Ang isang strategist ay mapapansin na ang taong iyon ay may implicit na impluensya sa grupo. Sa halip na tingnan ang bawat interaksyon bilang hiwalay na pangyayari, ang social strategist ay nakikita ang relasyon ng tao bilang isang network. Ang bawat koneksyon sa pagitan ng mga tao ay may sariling antas ng tiwala, respeto o tensyon. Ang network na ito ang nagdidikta kung paano kumakalat ang ideya, kung sino ang sinusundan at kung sino ang hindi pinapansin. Sa pang-araw-araw na buhay, ang kakayahang ito ay nagiging isang mahalagang kalamangan. Ang isang taong nakikita ang estruktura ng impluensya sa loob ng isang grupo ay mas madaling makaintindi kung bakit ang ilang ideya ay nagiging popular habang ang iba ay nawawala. Hindi ito palaging tungkol sa kalidad ng ideya. Madalas, ito ay tungkol sa kung sino ang nagsabi nito at kung paano ito tinanggap ng network ng relasyon. Ang social strategist ay nagsisimulang maging mas maingat sa timing ng kanyang kilos. Dahil nauunawaan niya ang emosyon at relasyon ng mga tao sa paligid niya, alam niya kung kailan ang isang ideya ay may mas malaking posibilidad na tanggapin. Alam niya kung kailan ang isang usapan ay may tensyon na mas mabuting hindi muna galawin. Sa sikolohiya ng impluensya, ang timing ay isa sa pinakamahalagang elemento ng social intelligence. Ang parehong ideya na ipinahayag sa maling sandali ay maaaring tanggihan ng grupo. Ngunit kapag ito ay ipinahayag sa tamang konteksto, maaari itong maging sentro ng desisyon. Ang ikaapat na antas ng social intelligence ay nagdadala rin ng isang mas malalim na pag-unawa sa papel ng reputasyon. Ang reputasyon ay hindi lamang ang iniisip ng mga tao tungkol sa isang tao. Ito ay isang uri ng social currency na nagdidikta kung gaano kalaki ang impluensya ng isang individual sa loob ng isang grupo. Ang isang social strategist ay nagiging mas aware sa paraan ng pagtingin ng iba sa kanya. Nauunawaan niya na ang bawat kilos, bawat salita at bawat reaksyon ay maaaring magdagdag o magbawas sa kanyang reputasyon sa loob ng network ng relasyon. Sa halip na kumilos ng impulsive, nagsisimula siyang mag-isip sa mas mahabang perspektibo. Ang bawat interaksyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa kung paano siya makikita ng iba sa hinaharap. Ngunit ang pagiging strategist sa mundo ng relasyon ay hindi lamang tungkol sa sariling imahe. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagalaw ang emosyon ng grupo bilang isang kabuuan. Ang isang grupo ay maaaring magkaroon ng kolektibong mood, kolektibong bias, at kolektibong pananaw na nakakaapekto sa desisyon ng bawat miyembro nito. Halimbawa, kapag ang isang grupo ay nasa estado ng kumpiyansa at positibong enerhiya, mas bukas sila sa bagong ideya. Ngunit kapag ang grupo ay nasa estado ng stress o tensyon, mas nagiging konserbatibo ang kanilang desisyon. Ang social strategist ay natutong basahin ang emosyon ng grupo
bilang isang kabuuan. Ang kanyang pag-unawa sa dinamika ng tao ay hindi na lamang nakatuon sa individual, kundi sa sistema ng relasyon na bumubuo sa grupo. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito ay nagiging mas natural. Ang isang social strategist ay maaaring pumasok sa isang silid at halos agad na makaramdam kung ano ang emosyonal na klima ng grupo. Ang simpleng obserbasyon sa paraan ng pag-upo ng mga tao, sa tono ng usapan at sa direksyon ng atensyon ay nagbibigay sa kanya ng maraming impormasyon. Ngunit kahit ang ikaapat na antas ng social intelligence ay hindi pa ang pinakamataas na yugto ng pag-unlad. Ang isang strategist ay nauunawaan ang dinamika ng impluensya, ngunit hindi pa niya ganap na kontrolado ang paraan ng pagtingin ng iba sa kanya. Ang susunod na yugto ng social intelligence ay nangyayari kapag ang isang tao ay hindi lamang nakikita ang dinamika ng impluensya. Nagsisimula na rin niyang hubugin ang perception ng ibang tao tungkol sa kanyang presensya. Ito ang yugto kung saan ang social intelligence ay nagsisimulang maging isang sining ng perception. Ang kakayahang hindi lamang maunawaan ang sistema ng relasyon, kundi maging aktibong bahagi ng paghubog nito. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay sa 7 antas ng social intelligence, makikita natin ang pagbabagong ito. Ang yugto kung saan ang isang strategist ay nagiging master ng perception. Ang ika-5 antas ng social intelligence, ang antas ng perception master. Parte 5, kompleta com cerca de 17K de caracteres en Filipino, ChatGPT Roterista. Kapag ang isang tao ay umabot sa ika-4 na antas ng social intelligence at nagsimulang maunawaan ang mga sistema ng impluensya sa loob ng mga grupo, may isang mas mataas na antas ng kamalayan na unti-unting nagbubukas. Hindi na lamang niya nakikita kung paano gumagalaw ang impluensya, nagsisimula na rin niyang maunawaan kung paano ito hinuhubog. Ito ang ika-5 antas ng social intelligence, ang antas ng master ng perception. Sa antas na ito, may isang mahalagang ideya na nagiging malinaw sa isip ng isang tao. Sa mundo ng relasyon ng tao, ang realidad ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang totoo. Madalas, ito ay tungkol sa kung paano nakikita ng mga tao ang isang sitwasyon. Ang perception ng isang tao ang nagdidikta kung paano siya tratuhin ng iba, kung gaano kalaki ang impluensya ng kanyang salita, at kung gaano kalaki ang tiwala na ibinibigay sa kanya ng grupo. Ang isang perception master ay nagsisimulang maunawaan ang kapangyarihan ng imahe sa loob ng lipunan. Ang imahe ay hindi lamang tungkol sa pisikal na hitsura. Ito ay ang kabuuang impresyon na nabubuo sa isip ng ibang tao tungkol sa isang individual. Ang paraan ng pagsasalita, ang kumpiyansa sa kilos, ang konsistensya sa aksyon at ang reputasyon na nabubuo sa paglipas ng panahon ay lahat bahagi ng imahe na ito. Sa sikolohiya ng social perception, ang isip ng tao ay patuloy na gumagawa ng mabilis na interpretasyon tungkol sa ibang tao. Sa loob lamang ng ilang segundo ng pakikipag-ugnayan, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng unang impresyon tungkol sa kung ang isang individual ay mapagkakatiwalaan, kompetente o may impluensya. Ang perception master ay nagiging mas aware sa prosesong ito. Nauunawaan niya na ang unang impresyon ay maaaring magkaroon ng malakas na epekto sa direksyon ng relasyon. Dahil dito, mas nagiging maingat siya sa paraan ng pagpapakita ng sarili sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, sa isang professional na kapaligiran, ang isang perception master ay alam na ang kumpiyansa sa pagsasalita ay maaaring magbigay ng impresyon ng kakayahan kahit bago pa man suriin ang kanyang ideya. Alam din niya na ang consistency sa kilos ay nagtatayo ng reputasyon sa paglipas ng panahon. Ngunit ang antas na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng kumpiyansa. Ito ay tungkol sa mas malalim na pag-unawa kung paano nabubuo ang perception ng ibang tao. Ang emosyon, karanasan at bias ng bawat individual ay may epekto sa paraan ng kanilang pagtingin sa iba. Sa loob ng isang grupo, maaaring may mga taong agad nagbibigay ng tiwala sa isang bagong ideya. Mayroon ding mas maingat at kritikal sa pagtanggap ng bagong impormasyon. Ang perception master ay natutong i-adjust ang kanyang komunikasyon batay sa sikolohiya ng taong kanyang kausap. Sa ganitong paraan, ang kanyang presensya sa isang grupo ay nagiging mas flexible. Hindi siya nakadepende sa isang paraan lamang ng pakikipag-ugnayan. Sa halip,
Nagagawa niyang iangkop ang kanyang approach sa iba't ibang personalidad at sitwasyon. Sa psikolohiya ng impluensya, ang kakayahang ito ay tinatawag na adaptive communication. Ito ang kakayahan ng isang tao na baguhin ang estilo ng komunikasyon upang tumugma sa emosyon at pananaw ng kausap. Ang perception master ay nagsisimulang maging mas conscious sa mga signal na ipinapadala niya sa iba. Ang simpleng postura ng katawan, ang bilis ng pagsasalita, at ang paraan ng pagtugon sa tanong ay maaaring magkaroon ng epekto sa kung paano siya nakikita ng grupo. Sa pang-araw-araw na buhay, ang antas na ito ng social intelligence ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kapaligiran. Ang isang perception master ay mas madaling makuha ang tiwala ng ibang tao dahil naiintindihan niya kung paano ipakita ang kanyang sarili sa paraang nagdudulot ng kumpiyansa. Ngunit may isa pang mahalagang aspeto ng antas na ito. Ang perception ay hindi lamang tungkol sa sariling imahe. Ito rin ay tungkol sa kakayahang basahin kung paano tinitingnan ng iba ang isang sitwasyon. Sa isang grupo halimbawa, maaaring may dalawang ideya na parehong may potensyal na magtagumpay. Ngunit ang perception ng grupo tungkol sa panganib, oportunidad o reputasyon ng ideyang iyon ay maaaring magdikta kung alin ang kanilang pipiliin. Ang perception master ay natutong makita ang mga ganitong bias sa pag-iisip ng grupo. Sa halip na direktang kontrahin ang pananaw ng iba, maaaring piliin niyang baguhin ang paraan ng pag-frame ng ideya upang ito ay maging mas katanggap-tanggap. Sa psikolohiya ng persuasion, ang paraan ng pag-frame ng isang ideya ay may malaking epekto sa pagtanggap nito. Ang parehong konsepto ay maaaring makita bilang panganib o oportunidad depende sa paraan ng presentasyon nito. Ang perception master ay gumagamit ng pag-unawang ito upang maging mas epektibo sa komunikasyon. Hindi niya pilit binabago ang pananaw ng iba sa pamamagitan ng argumento lamang. Sa halip, inuunawa niya kung paano gumagana ang perception ng grupo at inaangkop ang kanyang mensahe sa kontekstong iyon. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito ay nagiging natural na bahagi ng kanyang social intelligence. Ang kanyang presensya sa isang grupo ay nagiging mas impluensyal, hindi dahil siya ang pinakamalakas na boses, kundi dahil nauunawaan niya kung paano gumagana ang isip ng tao sa loob ng isang sistema ng relasyon. Ngunit kahit ang ikalimang antas ng social intelligence ay hindi pa ang huling yugto ng pag-unlad. Ang perception master ay may kakayahang hubugin ang paraan ng pagtingin ng iba sa kanya at sa kanyang ideya. Ngunit may isang mas mataas na antas kung saan ang impluensya ay nagiging mas sistematiko at mas malawak ang saklaw. Kapag ang isang tao ay umabot sa ikalimang antas ng social intelligence at natutong hubugin ang perception ng ibang tao, may isang mas malalim na yugto ng pag-unawa na nagsisimulang mabuo. Hindi na lamang niya nauunawaan kung paano siya nakikita ng iba. Nagsisimula na rin niyang maunawaan kung paano gumagalaw ang impluensya sa loob ng buong sistema ng relasyon. Ito ang ika-6 na antas ng social intelligence, ang antas ng arkitekto ng impluensya. Sa antas na ito, ang isang tao ay hindi na lamang tumutugon sa mga sitwasyon sa paligid niya. Sa halip, nagsisimula siyang magdisenyo ng paraan kung paano gumagalaw ang interaksyon ng mga tao sa loob ng isang grupo. Ang kanyang pag-unawa sa emosyon, perception at social dynamics ay nagiging bahagi ng isang mas malaking kakayahan, ang kakayahang hubugin ang kapaligiran ng relasyon. Sa psikolohiya ng impluensya, ang isang arkitekto ng impluensya ay nakikita ang mga relasyon bilang isang network ng koneksyon. Ang bawat tao sa loob ng network na ito ay may sariling papel. May mga taong natural na pinapakinggan. May mga taong nagbibigay ng emosyonal na enerhiya sa grupo. Mayroon ding mga tahimik na personalidad na nagiging stabilizing force sa loob ng sistema. Ang isang arkitekto ng impluensya ay natutong basahin ang mga papel na ito. Ngunit higit pa rito, natututo siyang magtrabaho sa loob ng sistema upang lumikha ng direksyon sa interaksyon ng mga tao. Hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng direktang kontrol. Sa halip, ito ay nangyayari sa pamamagitan ng subtle na paghubog ng koneksyon at komunikasyon sa pagitan ng mga tao. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang grupo ay kailangang gumawa ng mahalagang desisyon.
Ang isang taong nasa mababang antas ng social intelligence ay maaring direktang ipilit ang kanyang opinyon. Ang isang perception master naman ay maaring baguhin ang paraan ng presentasyon ng kanyang ideya upang tanggapin ito ng grupo. Ngunit ang arkitekto ng impluwensya ay may ibang paraan ng pagtingin sa sitwasyon. Sa halip na tumutok lamang sa kanyang sariling mensahe, maaari niyang isipin kung sino sa grupo ang may pinakamalaking impluwensya sa opinyon ng iba. Maaari niyang isipin kung paano ilalagay ang ideya sa konteksto na mas madaling tanggapin ng mga taong iyon. Sa ganitong paraan, ang impluwensya ay hindi lamang nagmumula sa direktang argumento. Ito ay nagmumula sa pag-unawa kung paano gumagalaw ang mga relasyon sa loob ng grupo. Sa sikolohiya ng social systems, ang mga relasyon ng tao ay kadalasang gumagana sa pamamagitan ng chain reaction. Kapag ang isang taong may impluwensya ay sumuporta sa isang ideya, ang iba ay mas nagiging komportable na sundan ito. Kapag ang emosyon ng isang grupo ay nagiging positibo, mas bukas sila sa bagong direksyon. Ang arkitekto ng impluwensya ay natutong gamitin ang mga pattern na ito. Hindi siya nagmamadali na kontrolin ang bawat sitwasyon. Sa halip, nauunawaan niya na ang impluwensya ay madalas na gumagalaw sa pamamagitan ng mga koneksyon sa pagitan ng mga tao. Sa pang-araw-araw na buhay, ang antas na ito ng social intelligence ay makikita sa mga taong may kakayahang magdala ng pagkakaisa sa loob ng isang grupo. Hindi sila palaging ang pinakamaingay na boses sa silid, ngunit ang kanilang presensya ay nagiging mahalaga sa direksyon ng grupo. Minsan sila ang nagiging tulay sa pagitan ng dalawang taong may tensyon. Minsan sila ang nagdadala ng ideya na nagiging sentro ng bagong proyekto. Sa ibang pagkakataon, sila ang nagiging tahimik na gabay ng enerhiya ng grupo. Ang arkitekto ng impluwensya ay may malinaw na pag-unawa sa emosyonal na klima ng kapaligiran. Kapag may tensyon sa isang grupo, mas madali niyang makita kung saan ito nagmumula. Kapag may pagkakataon para sa kooperasyon, mas madali niyang mapansin ang potensyal nito. Sa sikolohiya ng leadership, ang kakayahang ito ay isa sa mga pangunahing katangian ng mga epektibong leader. Ang mga leader na may mataas na social intelligence ay hindi lamang nakatuon sa kanilang sariling ideya. Nakikita nila ang kabuuang larawan ng relasyon sa loob ng grupo, ngunit ang pagiging arkitekto ng impluwensya ay hindi nangangahulugan ng manipulasyon. Sa pinakamataas na anyo nito, ang kakayahang ito ay ginagamit upang lumikha ng mas maayos na daloy ng komunikasyon at kooperasyon sa pagitan ng mga tao. Ang isang arkitekto ng impluwensya ay nauunawaan na ang bawat tao ay may sariling perspektibo at emosyon. Sa halip na pilitin ang isang direksyon, mas pinipili niyang lumikha ng kapaligiran kung saan ang mga ideya ay maaaring natural na magtagpo. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito ay nagiging mas refined. Ang kanyang presensya sa isang grupo ay nagiging parang isang invisible na puwersa na tumutulong sa paghubog ng direksyon ng interaksyon ng mga tao. Ngunit kahit ang ika-6 na antas ng social intelligence ay hindi pa ang huling yugto ng pag-unlad. Ang arkitekto ng impluwensya ay may kakayahang hubugin ang relasyon sa loob ng isang sistema. Ngunit may isang mas mataas na antas kung saan ang impluwensya ay nagiging halos hindi nakikita. Ito ang antas kung saan ang presensya ng isang tao ay nagiging natural na sentro ng respeto at impluwensya kahit hindi siya aktibong naghahanap ng kontrol. Ang impluwensya ay nagiging bahagi ng kanyang identidad. Sa huling antas ng social intelligence, may isang pagbabago na nangyayari na bihirang maabot ng karamihan ng tao. Ito ang yugto kung saan ang impluwensya ay hindi na kailangang ipakita ng malinaw. Ang presensya ng isang tao mismo ay nagiging sapat upang baguhin ang enerhiya ng isang grupo. Ito ang ika-7 antas ng social intelligence. Ang antas ng hindi nakikitang kapangyarihan. Sa mga naunang antas, ang social intelligence ay tungkol sa pag-unawa, pagmamasid, pagbabasa ng emosyon at paghubog ng perception. Ngunit sa huling antas na ito, ang lahat ng kasanayang iyon ay nagsasama-sama at nagiging isang natural na bahagi ng pagkatao. Ang impluwensya ay hindi na kailangang pilitin. Ito ay kusang lumilitaw sa presensya ng taong umabot sa antas na ito. Ang isang taong may ganitong antas ng social intelligence ay hindi kailangang maging pinakamalakas na boses sa isang silid.
Hindi niya kailangang dominahin ang bawat usapan upang mapansin. Sa halip, ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng tahimik na awtoridad. Sa psikolohiya ng interpersonal perception, ang ganitong uri ng impluensya ay madalas na nauugnay sa kombinasyon ng reputasyon, consistency, at emotional na maturity. Ang mga taong umabot sa antas na ito ay kadalasang may matagal ng kasaysayan ng maingat na pakikipag-ugnayan sa iba. Ang kanilang reputasyon ay unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. Kapag ang isang tao ay nagsasalita sa isang grupo at ang kanyang mga salita ay madalas na nagiging kapakipakinabang, unti-unting nabubuo ang tiwala sa kanyang opinyon. Kapag ang kanyang kilos ay consistent at may integridad, ang perception ng grupo tungkol sa kanya ay nagiging mas matatag. Sa paglipas ng panahon, ang reputasyon na ito ay nagiging isang uri ng invisible na kapital sa loob ng relasyon ng tao. Ang mga tao ay nagsisimulang makinig sa kanya hindi lamang dahil sa kanyang ideya, kundi dahil sa tiwala na nabuo sa kanyang karakter. Ang ikapitong antas ng social intelligence ay hindi lamang tungkol sa impluensya sa isang grupo. Ito rin ay tungkol sa kakayahang mapanatili ang balanse sa pagitan ng presensya at katahimikan. Ang isang taong may ganitong antas ng kamalayan ay alam kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik. Sa psikolohiya ng komunikasyon, ang katahimikan ay maaaring maging isang makapangyarihang anyo ng mensahe. Ang isang taong hindi agad nagsasalita sa bawat sitwasyon ay kadalasang nagbibigay ng impresyon ng kontrol at pag-iisip. Kapag siya ay nagsalita, ang kanyang mga salita ay mas nagiging mahalaga sa grupo. Ang hindi nakikitang kapangyarihan ay madalas na nagmumula sa kakayahang kontrolin ang sariling emosyon. Ang isang tao na hindi agad nadadala ng galit, takot o impulsive na reaksyon ay nagbibigay ng impresyon ng katatagan. Sa loob ng mga grupo ng tao, ang ganitong uri ng emosyonal na kontrol ay madalas na nagiging simbolo ng maturity. Kapag may tensyon sa isang grupo, ang presensya ng isang taong kalmado at malinaw mag-isip ay maaaring makatulong sa pagbalanse ng emosyon ng iba. Ang kanyang reaksyon ay nagiging reference point kung paano haharapin ng grupo ang sitwasyon. Sa pang-araw-araw na buhay, ang antas na ito ng social intelligence ay makikita sa mga taong hindi kailangang ipakita ang kanilang kapangyarihan upang igalang ng iba. Ang kanilang reputasyon, presensya at paraan ng pakikipag-ugnayan ay sapat upang lumikha ng natural na impluensya. Ngunit, mahalagang maunawaan na ang ikapitong antas ng social intelligence ay hindi isang simpleng teknik na maaaring matutunan sa maikling panahon. Ito ay resulta ng mahabang proseso ng pag-unawa sa sarili at sa iba. Ang isang tao ay dumadaan muna sa yugto ng kawalang malay sa dinamika ng lipunan. Pagkatapos ay natututo siyang magmasid, magbasa ng emosyon, umunawa ng impluensya at hubugin ang perception ng iba. Sa bawat yugto, ang kanyang pag-unawa sa relasyon ng tao ay nagiging mas malalim. Sa huli, ang pinakamataas na antas ng social intelligence ay hindi lamang tungkol sa impluensya sa iba. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa sa sarili. Ang isang taong may malinaw na kamalayan sa kanyang sariling emosyon, intensyon at limitasyon ay mas madaling makipag-ugnayan sa iba ng may balanse. Ang hindi nakikitang kapangyarihan ay nagmumula sa kombinasyon ng kamalayan, karanasan at emosyonal na disiplina. Kapag ang isang tao ay may kakayahang maunawaan ang dinamika ng relasyon ng tao habang pinapanatili ang kanyang integridad at katahimikan, ang kanyang presensya ay nagiging natural na sentro ng respeto. Sa loob ng 7 antas ng social intelligence, ito ang huling yugto ng pag-unlad. Ang yugto kung saan ang impluensya ay hindi na isang taktika, kundi isang likas na bahagi ng pagkatao. At sa mundo ng relasyon ng tao, ang ganitong uri ng impluensya ay bihirang makita. Ngunit kapag ito ay lumitaw, ito ay nagiging isang puwersa na kayang baguhin ang direksyon ng mga usapan, desisyon at koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang tahimik na kapangyarihan ng tunay na social intelligence.